sama nating pagdiriwang ng banal na misa, sama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasasalamat ni Nalida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Raquel Legaspi, Elijah Jade Legaspi, Marion Encarnacion. Gayun din para sa pasasalamat ng Gatbunton family, the Yuda family, Lilian Castelo and family, Benilda Rizada and family, Meng Dizon and family, Seni Pineda and family, Ani Posadas and family, para sa natatanging kahilingan nina Joshua Russell Santiago, Abigat Bonton, Chay de Yuda, Benilda Rizada, Alvin and Alan Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dizon. Gayun din para sa pasasalamat ni Alan and Carol Nunez and family. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Patrick J. Huat, Kendrick Joseph Ongoko. Para sa kaligtasan ni Brian Toriano at Frederick Paz. Para sa maagang pagaling ni na Carol Nunez, Alan Nunez, Luz Femindaona, Remedios Sowan, Angelo Ramos III, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Lilia Ong, Richie David, Athena Velarde, Meng Dizon, Rosalina Luna, Melissa De Leon, Fernando San Diego, Rolly España, Augusto Seville. Para sa nagdiriwang din ng kanilang kaarawan na sina Mario Yacat Jr., Julian Gelveson. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaong sina Seferina, Randy, Atanasio Iluminada, Amado, Sinaida, Jaime Eleonor Josefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel, Milagros, Normelito Jr., Normelito Sr., Sita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro, Manuel Jr., Manuel III, Jesse, Jamie Pauline, Eloise, Catalin, Mario Jr., Ludivina, Alfredo, Leona, Amado, Soledad, Nenita, Antonio, Aurora, Bonifacia, Santiago, Carolina, Lito, Rodolfo, Antonia, Saturnino. Gayun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Panfilio, Consuelo, Constancia, Inocencia, Lazaro, Milagros, Josel, Maria Alaisa, Samuel, Raimundo, Mariana, Mancheta, Nadilito, Ricardo, Dolores, Victoriano, Adonis, Romy, Mary, Florencia, Natividad, Maria, Maria Cecilia, Francis, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonina, Ronilio, Roman, Demetria, Jose, Pacencia, Ruperto, Romeo Jr., Rogelio, Ramil, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlito, Carlos, Greg, Georgina, Cayetano, Ernesto, Roberto, Luciano. Gayun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Baby Angel, Cyril, Marinel, Socorro, Rodovico,
Ludovico Sr., Ludovico Jr., Victoria, Fernando, Lilia, Teresita, Fernando, Roger, Marites, Julito, Juliana, Marino, Fortunata, Tomasa, Andres, Rosita, Angel, Soledad, Luz Vilea, Raquel, Benjamin, Carly, Benito, Rodi, Selpida, Elina, Luz, Eser, Ninoy, at Doreen. Para sa pasasalamat ni Jonathan Chang family, Kapili family. Gayun din para sa pasasalamat ni Shelo Bailon, Margie Bailon and family, Mr. and Mrs. Roberto Bartolome Jr., Rizata family, Chiguan Singh and family, Benedicto family, Comal family, Joe Legaspi, para sa pagaling ni Jolito Jr., Josephine Legaspi, para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Jetro Guansing. Para sa kapayapaan ng kaluluwa, nina Roberto Sr., Florentino Sr., Georgie, Marciano, Juanita, Nestor, Ricardo, Pedro, Casiano, Rodel, Remedios, Harlon, Emilio, Leticia, Luz, Rita, Linda, Solfida, Jonil, Jolito Sr., Eric, Mauro, Gerald Luis, Alexandra, Dominga, Roger, Rodolfo, Kenneth, Cecilia. Mariquita, Teodora, Elizabeth, Delphine, Jamie, Jaime, Gonzalo, Maria Rhea, Nelia, Presentacion, Orlan Sr., Mary Rose, Liza. Gayun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Reynaldo, Emilio, Lourdes, Primo, Salud. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Ernesto, Rafaela, Consuelo, Domingo Sr., Rebocata, Samuel, Alfredo, Don Levi, Ramonita at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ilan lamang po mga pabatid at paalala. Ngayon po ay kasalukuyang ipinatutupad sa ating diocese ang pagluhod sa kabuuan ng panalangin Eukaristiko. Ito ay matapos ang Santo hanggang matapos ang dakilang Amen, bago ang Ama namin. Para po sa mahihirapang lumuhod dahil sa edad o kalagayang pangkalusugan, maaari po kayong manatiling nakatayo na may paggalang. Maraming salamat po. Ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo ay sa ika-16 ng Hunyo, Hulyo, ngayong taong kasalukuyan. Kaugnay po nito ay may trido po tayo o 3 araw na pagrorosaryo at pagdarasal sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Carmelo mula July 13 hanggang July 15. Ang pagrorosaryo ay sa ganap na 5:30 ng umaga, nasusundan ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng umaga. Sa July 16, araw ng kapistahan, ang misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga.
Pagkatapos ng misa ay magpapamigay ng mga eskapularyo. Ang ating parokya, San Isidro, Labrador, Malinta, ay magdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng pagkaparokya sa ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kaugnay po nito ay magkakaroon tayo ng misa nobenaryo simula July 11 hanggang July 19. Mula July 11 hanggang July 18, ang nobena ay sa ganap na 5:30 ng umaga at ang banal na misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga. Sa July 19, ang nobena ay sa ganap na ika-6 ng gabi at ang banal na misa ay sa ganap na ika-7 ng gabi. Ang banal na relikya ni San Isidro Labrador mula sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija ay makikipagdiwang at bibisita sa ating parokya mula July 12 hanggang July 20. Magkakaroon ng pagsalubong at rito ng pagtanggap sa July 12 ng 7:30 ng umaga. Ang relikya ni San Isidro Labrador may-ari nating makadaog palad sa public veneration na gaganapin matapos ang mga misa ng July 12 hanggang July 20. Sa July 19, Sabado, magkakaroon ng sayaw pasasalamat o prosesyong may sayaw kasama ang Birhen at relikya ni San Isidro Labrador. Sa gabi ay gaganapin ang ika-9 na araw ng nobena sa ganap na 6:00 ng gabi at ang banal na misa ay sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa July 20, araw ng ika-50 taon ng Jubileo o 50th Canonical Establishment Anniversary ng ating parokya, ang oras ng misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga, 8:30 ng umaga, 10:30 ng umaga, 4 o'clock ng hapon, at 6 o'clock ng gabi. Ang misa mayor ay gaganapin sa ika-10:30 ng umaga na pangungunahan ng lubhang kagalang-galang Bishop Dennis Villarojo. Susundan po ito ng food fiesta sa ganap na 11:30 ng umaga na gaganapin sa San Isidro Labrador Covered Court. Sa ika-6 ng gabi, gaganapin ang banal na misa at rito ng pamamaalam sa relikya ni San Isidro Labrador na susundan ng fireworks display. Ang lahat po ay inaanyayahang makibahagi, makiisa at makisaya sa ating pagdiriwang sa jubileo ng ating parokya. Maraming salamat po. Tema ng taon, Kamanlalakbay ng Pag-asa, Misyonero ng Pananampalataya. Tema ng buwan, bilang manlalakbay sa daigdig na ito, tayo'y tinatawagan na mapansin ang mga nagdurusa at bigyan sila ng pag-asa at pagkalinga. Ngayon po ay ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, Linggo ng Pondo ng Pinoy. Ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook. Ang bawat pamilya ay tinatawagan na maging misyonero ng pananampalataya. Liturya. Ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay tinatapos ng pagpapahayo sa mga dumalo para ipahayag ang kanilang naranasan at narinig. Turo ng simbahan. Hinihiling ko sa bawat pamilya na makiisa sa gawain ng buong simbahan sa paghahanap sa mga hindi pa pumupunta sa atin at matutong lumakad kasama nila at maging mamamalakayan ng ibang pamilya. Mula kay Papa Leon ika-14, Jubileo para sa Pamilya. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Samuel at Maria
Marilisa Palmeras, Alvin and Marilyn De Leon, John Michael, and Renaline Rosario. Para sa kagalingan ni May Ruena Evangelista. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan at sina Marcus Roque, Edgardo Baelio. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Crisanta, Jaime, Antonia, Esteban, Cesar, Fernando, Florencia, Amparo, Gloria, Adanita, Oscar, Marinela, Felipa, Dionisio, Danilo, Lolano, Ninang, Delia at Esther. Bilang panimula sa ating banal na misa, magsitayon lahat at makiisa sa pambungad na panalangin. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Dakilain
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang malaking kagalakang darating sa pag-aliw niya sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat ng sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumatangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyo tila agos ng ilog. Ang mga katulad mo'y sanggol na ang buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupang dilalang galak sa buhay isigaw. Sumikaw sa galakang mga nilalang at purihin ang Diyos sa may kagalakan, wagas na pagpuri sa Kaniya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo'y kahanga-hanga. Sa lupa, ilalang, galak sa buhay, isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri ang kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos labis at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan.
lumapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking sasaysay ang kaniyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang daing ko'y kaniyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupang di lalang, galak sa po'y isigaw. Sa ikalawang pagbasa, ipinagmamapuri ni Apostol San Pablo ang krus ni Jesus. Ang mga pilat niya ay nagpapatunay na siya ay alipin ni Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanglibot ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tungtuning ito at sa mga nanatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko, parang makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo,
sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagaway may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanilang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyong narinig. Na karaniwan, itong ebanghelyo pong ito, ang siyang ginagamit din sa tuwing mayroon pong pagbabasbas ng bahay, pagbabasbas ng gusali. Na dito po ipinapakita na dapat upang pumasok at manahan ang kapayapaan sa ating tirahan, dapat ding maibigin sa kapayapaan ang naroroon. Maibahagi ko lamang po, alam niyo po nung minsan, ako po'y naimbitahan na magbasbas ng isang bahay. Babasbasan daw po sapagkat mayroon po silang nakikita. Ngunit, nung habang nakasakay po ako sa sasakyan na sumundo sa akin papunta sa bahay na ito, nagkwento po yung may-ari ng tahanan. Ang sabi ng may-ari ng tahanan na ang kanilang pamilya ay hindi okay. Na ang tatay, babaero. Ang mga anak, walang sinisino, walang sinusunod. Na sa loob-loob ko na itong pamilyang ito ay wounded. Itong pamilyang ito ay may sugat sa kanilang puso na ang pagbabasbas ay hindi lang dapat sa bahay, gayon din dapat sa pamilya. Sinasabi sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon sa kanilang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Na kung hinihiling po nating sana'y manahan ng kapayapaan sa ating tirahan, hindi ito matutupad kung ang bawat miyembro sa pamilya ay walang pagmamahalan. Kung ang bawat miyembro sa pamilya nag-aaway-away. Kung ang bawat miyembro sa pamilya hindi nagkakaisa. Kaya ito po ang hamon para sa bawat isa sa atin. Panahanin natin ang kapayapaan sa ating pamilya. At kung gusto nating panahanin ang kapayapaan, unahin natin ang pag-ibigan, pagpapatawad, at pagkakaisa. Alam niyo po, nung minsan, si Mother Teresa po ay natanong, Mother Teresa of Calcutta, kung kilala niyo po si Mother Teresa, siya po ay isang santo na sikat sa kanyang pagmimisyon sa Africa at India, na doon ay nagkawanggawa siya. Nung minsan, si Mother Teresa of Calcutta ay natanong, sabi sa kanya, Mother Teresa of Calcutta, how can we achieve world peace? World peace po ang kadalasang ninanais ng bawat tao. At ang sinagot po ni Mother Teresa of Calcutta, what can you do to promote world peace? Go home and love your family. Dito po ipinapakita sa atin kung anong klaseng pamilyang mayroon tayo. Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Kamusta na nga ba ang ating pamilya?
Marahil sasagot ang ilan, Father, eto po, awayan pa rin. Father, eto po, hindi pa rin po nagpapansinan. Father, eto po, nagkakagalit-galit pa rin po. Mga kapatid, ito po ang hamon para sa bawat isa ngayong araw na ito. Kung gusto mong manahan ng kapayapaan sa tahanang ito, ay dapat umpisahan mo sa sarili mo. Siguro kaya nakakaranas tayo ng kadiliman sa ating buhay, o kaya naman nung mga pagsubok na nararanasan natin palagi, mga bagay na hindi natin inaasahan, baka may pagkakataon pa rin sa iyong buhay na kailangan mong ayusin. Lalo tigit sa iyong pamilya, may kailangan ka pang patawarin, may kailangan ka pang pagpakitaan ng pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, karaniwan kasi ang problema sa bawat isa, mas pinananaig ang pride. Kaya walang pagkakabati-bati, hindi nananahan ng kapayapaan dahil may pride sa isa't isa. Mas gusto siya ay mataas, mas gusto na siya ang tama, mas gusto na siya ang walang pagkakamali. Ang ipinapakita po ay pride at pagmamataas. Alam niyo po, itong bagay pong ito, ang siyang kasalanan rin ni Satanas. Si Satanas po, sa totoo lamang po, siya po ay isang pinakamagandang anghel sa langit. Ngunit, dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay nag-aklas sa Panginoong Diyos. Kaya nung nangyari sa kanyang buhay, siya ay naipatapon sa kailaliman ng lupa. Ito ang pinapakita sa atin. Sana'y huwag nating panaigin ang pride sa ating mga puso. Huwag nating panahanin ang pride. Sapagkat kung pinananahan natin ito sa ating puso, sino bang ginagaya natin? Walang iba, kundi si Satanas. Ang dapat panahanin natin sa ating mga puso ay pagmamahalan, pagkakaisa, upang manahan lalo ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ito po ang dapat nating pakatandaan. Sa tahanan natin mananahan at mapapatuloy natin ang kapayapaan kung tayo mismo ay kikilos at pananahanin ito sa ating buhay. Magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Nais nga ba natin ng kapayapaan sa ating sarili? Unahin natin panahanin ito sa ating buhay at pagkatao. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang sambayanan ng Diyos, dumalangin tayo sa Amang Maawain para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo ng sangnilikha. Atin pong isamo, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa simbahan, upang magpadala pa ang Panginoon ng mga manggagawa sa kanyang bukirin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa kapayapaan ng mundo, lalo na sa Ukraine at gitnang silangan, upang gamitin ang yaman ng mga bansa, hindi sa pakikidigma, kundi sa pagtulong sa mga mamamayan at kapwa bansang lugmok sa kahirapan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
para sa ating bansa upang ang namumuno at mamamayan ay magkapit kamay sa ipagkakamit ng katarungan, pag-asa at kapayapaan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa ating lahat, upang ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay magdulot ng kapayapaan sa mga pamilya. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Tulungan kaming mapaghari sa daigdig ang kapayapaang nagmumula sa mga pusong naghahangad nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabagot dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatiling nakaluhod. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay, kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatubay at pagkalinga ng aming patron na San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalap at talisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya, na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin mo kami. magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.